Ngayong gabi ay tayo ay magbubulay ng salita ng Panginoon. At ang ibig sabihin mga kapatid ng pagbubulay, meditation. At babalangkasin natin ang salita ng Panginoon na ito ay sinabi ni Haring David na sa kanyang mga salita, palagi niyang pinapaalala sa atin na lumayo sa lakad ng masama. At ito ay babasahin natin sa chapter 1 ng Salmo 1 hanggang talatang 3. At dito makikita natin ang pagbubulay o dedication meditation pala, hindi dedication, meditation ni Haring David sa salita ng Panginoon. At ito naman ang kanyang sinasabi sa atin na tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon upang makita natin ang malalim na mensahe ng Panginoon. Pero bago tayo dumako roon, tayo muna ay manalangin ang kalagayan. Maraming salamat, Lord. At hapong ito, kami ay binigyan mo ng pagkakataon na manalangin sa aming prayer meeting at kami mga prayer warriors na patuloy na nananalangin sa iyo, Panginoon. Pakinggan mo nawa ang aming mga daing na ito, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Maraming salamat, Lord, sapagkat dumako na naman kami sa ganitong pagkakataon na ito ay isang dakilang karangalan na kami ay magamit sa pananalangin sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ang sabi ni Haring David sa Salmo chapter 1, verse 1 to 3, verse 1, ito ang pagkakasabi ni David. Mapalad ang taong hindi naakit ninyong masasama upang sundan ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Talatang 2.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Iyan po mga kapatid, banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. Talatang 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magkatagumpay. Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon sa 3 talatang ito na napakaganda sa ating prayer meeting sa gabi ito. Mga kapatid, ang sabi ni Haring David, ito ang tunay na kagalakan ng mananampalataya. Kung bakit nasabi ni David na ito ang magandang at tunay na kagalakan, sapagkat po tayo ay mayroong sariling paninindigan sa ating pananampalataya. Ang sabi niya dito, mapalad ang taong hindi naakit niya o masasama. Tayo mga kapatid, bilang mananampalataya, naninindigan po tayo sa katotohanan. Yan ay madalas nating masabi sa ating prayer meeting. Ang sabi dito, hindi tayo sumusunod sa kanilang mga payo at sa kanilang mga maling halimbawa, maling paglakad, maling ehemplo sa buhay nito. At yan mga kapatid, hindi naman kaila sa atin na may mga taong mabait tingnan, pero ang kanilang mga gawi ay baliko. Baluktot ang kanilang gawi. Pero mabait tingnan sila. Pero ang kanilang ginagawa ay pagsalangsang sa Diyos. Kaya ang sabi dito, upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Sabi dito, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Alam mo mga kapatid, tayo hindi lamang mananampalataya, tayo ay contender, tayo ay dumidepensa, nanindigan. Yan ang sabi sa content. Tayo'y naninindigan sa maayos na pamumuhay. Tamang pamumuhay. Kung kaya't mga kapatid, tayo ay hindi naman perfecto, pero tayo, katulad dito, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Hindi natin kinukonsente ang ganong gawain. Natuyain ang ginagawa ng Panginoon. Kung may mga taong tinutuya nila ang ginagawa ng Panginoon. Mag-evangelize ka, ini-snub nila. Ini-snub ng mga tao. Mag-share ka ng salita ng Panginoon, pinapapasok sa kabilang tainga, palalabasin sa kabilang tainga. Iyan ay isang indikasyon sa sinatawag nating pagbabaliwala sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay tayo ng mga mananampalataya, tayo inisip natin ang salita ng Panginoon at nakita natin ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Ang sabi sa talatang 2, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ganun ba ang ating ginagawa bilang isang Kristiyano na tayo hindi naman matagal pero tayo nagsasaliksik? Inaalam natin kung ano ang napakahalaga na ating makikita habang ang araw ay lumilipas. Sabi nga natin, sa pandemyang ito, may mga aral ang Panginoon ay binibigay sa atin. At ang sabi ng isang pastor, ang panahon na ito ay para sa atin, ng mga mananampalataya, tinuturuan tayo na mag-spend tayo ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Mag-spend tayo ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon at mag-spend ng time upang
makasama ang pamilya. Isa yan sa mga binabago ng Panginoon. Lawakan natin ang pangunawa natin sa panahon ngayon. Huwag po tayong nagrereklamo sa Diyos sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At iyan ay matatagpuan, sasabi dito, sa banal na aral ng Diyos. At okay. Ang sabi pa rito, ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa araw at gabi. Alam niyo mga kapatid, ugaliin sana nating alalahanin, pagbulay-bulayan, ang salita ng Panginoon sa araw at gabi. Sa panahon na tayo ay marabagang walang katiyakan sa ating sarili, ang salita ng Panginoon, isipin natin. Iniisip na rin natin ang Panginoon doon. Kapag iniisip natin ang salita ng Panginoon. Alam mo, ang pagtutulad dito, sabi dito sa verse 3, itinulad tayo. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Meron tayong continuous supply ng refreshment, ng tubig na binibigay ng batisan, kumbaga sa punong kahoy, tayo mayroon tayong refreshment sa araw-araw nating pamumuhay sapagkat mayroon tayong katiyakan sa ating Diyos. Ang sabi dito, sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. Iyang pamumunga sa kapanahunan, ang ibig sabihin diyan mga kapatid, tayo tumutugon sa tamang kapanahunan. Ang panahon na ito ay pagtugon na kung saan ay hilingin natin sa Panginoon, sabihin natin, Panginoon, ano ang mensahe mo? Katulad ngayon, na tayo dumaranas ng napakaraming pagpipigil sa sarili. Ano doon ang pangamba sa pandemya? Ano doon ang kawalan ng hanap buhay na napakarami? Kung kaya tayo ay nangangamba sa panahon ngayon. Pero ang sabi ng Panginoon dito, sila na naniniwala sa akin, inihalin tulad tayo sa punong kahoy sa tabing batisan. Na tayo ay mayroon continuous supply ng refreshment. Ang batisan ay nagsusupply sa mga punong kahoy sa tabi ng batisan ng malamig na nasisipsip ng kanilang mga ugat. Kahit mainit ang mga punong kahoy na sa tabi ng ilog ay malago at ang description na binigay dito ay punong kahoy sa tabing batisan. Ano man ang gawin nila, ang sabi dito, laging namumunga. Ano man ang gawin nila ay nakatitiyak na ito'y magtatagumpay. Alam mo mga kapatid, ang Panginoon talaga ang ating tagumpay sa buhay. Isipin natin na tayo nagsimula sa pagpapamilya, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na tayo ay nakapagpaaral, nadala natin sila sa magandang edukasyon, ang ating mga anak, kung tayo ay may pamilya na, at ang mga anak naman natin ay nag-aral doon, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Iyon ay isang tagumpay natin sa Diyos. Yun ay isang katiyakan na tayo binibigyan ng Panginoon ng magandang tagumpay. Na kung saan hindi tayo nahihirapan sapagkat ang ating mga anak na kahit may mga pamilya na sila ay gumagabay sa atin. Sila ay sumusuporta sa ating mga pangailangan. Sa kakulangan natin, sila ang ating gabay kung tayo may kinakapos sa pangangailangan. At iyan mga kapatid, isa na po yan sa tagumpay na maituturing natin. Na sila man andad diyan sa tuwing tayo nangangailangan ng kanilang paglingap, naroon sila
At tayo tinutulungan. At ang mga magulang ay nagagalak sa ganong bagay. At yun ay maituturing natin na tagumpay. At maliban dyan mga kapatid, basahin natin ang chapter 5, verse 1 to 3 ulit. Sabi dito ni Haring David, ako'y dinggin Yahweh, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking pagsamo. At iyan po mga kapatid, tayo sumasamo sa ating Panginoon na tayo ay bigyan niya ng tagumpay sa buhay na ito. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong. Tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Matitiyak natin na tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. Wala po tayong sariling abilidad, wala po tayong sariling masasabi natin, may pagmamalaki natin ng bukas, kundi tayo araw-araw ay humihingi ng tulong sa Diyos. Ang sabi dito, sa iyo, O Yahweh, aking idinadalangin. Sa dapit umagay, ang tinig ko'y dinggin. Ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw, aking hihintayin. So tayo maliwanag mga kapatid na ang sagot ng Panginoon. Ang sabi dito, sa pagsikat ng araw bukas, ang kasagutan ng Panginoon. Tayo mananalangin sa hapong ito at idadalangin ko, mananalangin ako ng mga ilang pananalita at tatawagin ko isa't isa ang mga mananalangin para sa hapong ito. Sa ating mga prayer warriors na mga committed na mga prayer warriors. Manalangin po tayo at pakinggan po natin, idaing natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga karaingan sa gabing ito. Lord, marami pong salamat sa hapong ito, sa gabing ito. Una sa lahat, Panginoon, idinadalangin namin na ang pandemyang ito ay wakasan mo na, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sapagkat ang transmission ay patuloy na bumababa. Ang report ng IETF, Panginoon, lumuluag ang transmission dangan nga lamang may mga ibang mga kababayan na nanggaling sa ibang bansa na dapat po namin, Panginoon, ingatan ang aming mga sarili at iyan po, Panginoon, ang aming responsibilidad na kami umiwas sa labis-labis na pakikisalamuha sa mga tao. Kung kanakailangan lamang na makisama at tumugon sa napakahalagang gawain, ay yun ang ginagawa namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sapagkat unti-unti mo nililinis ang aming kapaligiran. Tanda na pagsagot mo, tanda po yan, Panginoon, na sinasagot mo ang aming mga dalangin. Katulad sa aming binasa ngayon, Panginoon, ang aming paghikbi ay tungkol sa pandemya. At ang sabi dito sa panalangin na nabasa namin, bukas, pagsikat ng araw, tutugunin mo ang aming mga panalangin. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga pangako. At hindi po namin alam kung paano mo yung ginagawa. Pero, Panginoon namin Diyos, naniniwala po kami na ikaw ay isang soberanong Diyos. Diyos na lahat nagagawa ang imposible para sa amin at ginagawa mo, Panginoon, posible. Lord, maraming salamat, Lord, sa hapong ito sapagkat tinugon mo ang aming mga dalangin sa nakalipas na napakaraming araw na. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatiran na patuloy na nanalangin din at nagsusumamo sa iyo upang
mawala na po, Panginoon ng Diyos, ang pandemyang ito. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito pong aming samot dalangin. Amen. So, tatawagin natin ang mga mananalangin sa atin. Ang una ay si CJ Prada, mga kapatid. Pakinggan natin ang kanyang dalangin at makidalangin po tayo sa kanya. Ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, sama-sama po tayong manalangin and pag-pray po natin yung first point natin, which is passion spirituality. Let's pray. Heavenly Father, Lord God, kami nagpapasalamat sa binigay niyo pong time sa amin ngayon na kami sama-sama manalangin at pag-pray, Panginoon, yung spirituality namin, Panginoon. Panginoon, pinag-pray po namin yung mga spirituality po ng bawat isa na continue pa rin, Panginoon, yung devotion, pag-attend ng small group, pag-attend ng discipleship and pag-church. Lord God, Panginoon, alam namin na mahalaga to para sa amin, Panginoon, sa time, lalo na sa time ngayon na daming crisis, maraming mga problema. Alam namin, Panginoon, na ikaw lang yung magiging sandalan namin. Panginoon, maraming salamat for all the blessings, the comfort, Lord God, sa hindi pagsasawa, Panginoon, na pagmamahal sa amin. Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat. Nagpupray ko po yung bawat isa na manatili lamang sa iyo, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo pa mabuild yung relationship namin sa iyo through devotion, Panginoon, through attending small group, Panginoon, and pag-church, Lord God. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan, Lord God. Maraming salamat po sa lahat-lahat. And ito po aming dalangin, Panginoon. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pangalawa ay naman nanalangin para sa atin ay si Daniel Artanga. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi ay pagdasal po natin ang discipleship, ang katayuan ng mga leaders, and ang pagkakaisa ng ating mga namumuno sa ating bansa. Magdasal po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, na may likha ng langit at lupa, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat po dahil napakabuti mong Diyos, O Lord, sa buhay namin. Ikaw yung nagbibigay ng lakas sa amin, O Lord, para lumakad sa hamon ng buhay sa araw-araw. Sa gabing ito, ano man po, O Lord, yung pinagkakabalahan po namin, naway magkaroon kami ng oras, Panginoon, na manalangin at ibalik, O Lord, magpasalamat, Panginoon, sa mga bagay na natatanggap po namin sa inyo. Panginoong Hesus, ngayong gabi, O Lord, ipinagdarasal po namin, Panginoon, ang unity ng bawat leaders, ng bawat elders, Panginoon, ng bawat nagsiserve sa iyo, O Lord. At sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon, O Lord, ngayong online sa aming prayer meeting. Panginoon, sa gabing ito, salamat dahil napakabuti mo. Salamat dahil hindi ka nagkukulang, O Lord, sa pag-remind sa amin na lagi kaming lumapit, Panginoon, sa iyo. Everyday, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, dinadalangin po namin, O Lord, ang bawat ginagawa, Panginoon. Ginagawa ng bawat isa, O Lord. Yung aming weekly, O Lord, na ministry, Panginoon. Ipag-pray mo, Panginoon. Lahat ng mga taong patuloy sa pag-pray, O Lord, sa inyo. Patuloy na humihingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, O Lord, na sumagot ng mga prayers nila. We also pray, Panginoon, na gabayan mo po kami, O Lord, sa buhay Kristiyano po namin. Naway maging matatag pa rin po kami, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan namin. Huwag niyo pong kakalimutan, O Lord, na i-bless, Panginoon, ang bawat family, O Lord, ng aming Iglesia, Panginoon, ng JCC. Pinagdarasal din po namin, Lord, yung small group ng bawat leaders.
Ganon din po ang discipleship ng mga bawat leaders, Panginoon. Pinapanalangin din po namin, O Lord, na ikaw ang magbigay ng good health, Panginoon, sa bawat isa, O Lord, na nangangailangan ng kalakasan ngayon, ng kagalingan, Panginoon. Kung ano po, O Lord, yung mga pinagdaraanan nila, O Lord. Pinagdarasal din po namin, Panginoon, ang mga decision na gagawin po namin, O Lord, para sa mga susunod na araw. At kung ano pa, O Lord, yung mga bagay or yung goal namin, O Lord, this month of May. Panginoon, ikaw na bahala, O Lord, na mag-heal, O Lord, ng mundong ito. Ikaw na bahala magbigay ng protection sa amin, O Lord, laban sa anumang banta, O Lord, ng mundong ito. Pandemya man ito, O Lord, or anumang struggle, O Lord, na dumating, O Lord, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po dahil napakabuti mo. Ibinabalik po namin sa inyong lahat, Panginoon. Ang lahat ng papuri pa, salamat, Panginoon, ay sumayin nyo ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kasunod ay si Mariel Lilia. Sabay po natin iyuko ang ating mga ulat damhin ng Panginoon. Let's pray po. Yes, dear Lord, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, for this night na binigyan niyo po kami ng opportunity at privilege na makapagsama-sama at ipag-pray po. Lord, salamat po sa lahat ng blessings and provision na patuloy niyo pong pinagkakaloob. And gayon din po, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkukulang at pagkakasala po namin sa isip sa salita. Father God, for this night ay inilalapit po namin sa inyo ang aming discipleship ministry, Naway i-touch mo po ang mga puso ng mga families, ng mga church attendees namin, gayon din po ang mga small groups, nang sa gayon, Lord God, ay ma-involve sila sa discipleship, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng hunger, Lord God, and thirst para kilalanin ka po, Panginoon nila, and may spread pa po, Panginoon, ang pagmamahal niyo, Lord God. Bigyan niyo po silang kalakasan at katilanuhan at oras, Panginoon, na ipoprovide, Lord God, para sa kanilang magiging grupo at sa kanilang one-to-one, Panginoon. Lord God, gayon din po ay pinagpipray po namin sa inyo ang aming mga leaders, ang mga discipleship leaders, Panginoon, naway magamit nila yung knowledge and wisdom na pinagkaloob mo, Panginoon, para ma-share yung katotohanan, Panginoon, para ma-share si Jesus, Lord God, sa iba pang hindi nakakakilala sa Kanya, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng humble hearts, ng servant heart, Panginoon, and very much willing, Panginoon, na makinig, Lord God, and very much willing din po, Panginoon, na mas makilala ka pa, Panginoon, and mas malaman pa, Lord God, yung mga plans mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Lord, kayo na pong bahala sa aming lahat, kayo na pong maging sentro, maghari ng aming mga buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin lahat na mangyayari sa inyo. Sa inyo lamang po ang papurit pasasalamat na matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang isa pa ay si Danica Guillermo. Hello po, magandang gabi sa ating lahat. Sana nasa maigi at mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ako naman yung samahan ninyo para sa ating kalima at huling prayer points kung saan ang ipagdarasal po natin ay pagkakaroon ng financial breakthrough ng bawat isa. So, let's pray na po. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. Thank you for this opportunity na binigay mo sa aming lahat upang makinig muli at makatuto, Lord God, sa mga aral at turo mo. Lord, nawa nga po hindi lang namin napakinggan, bagkos na isa puso at nasa isip namin yung mensaheng nais mong iparating sa aming lahat, Panginoon. Panginoon, patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala na sa araw-araw ay nagagawa namin, Panginoon. Lord, kayo nga po nawa ang bumago sa amin, Panginoon. Baguhin niyo po ang aming mga puso at pananaw, Panginoon, nang sa gayon ay maging
karapat-rapat kaming tawagin bilang mga anak mo, Lord God. Lord, ngayong gabi, inilalapit namin sa iyo ang aming mga personal na pangangailangan, especially financial, Panginoon, lalo na sa panahon na pandemyang ito, Panginoon. Hindi nagiging madali, Panginoon, ang pagkakaroon ng financial stability, hindi lang sa amin, kundi sa bawat isa, Panginoon. But we know, Panginoon, na kayo ang magpo-provide lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, nang naaayon sa aming pangangailangan at naaayon din sa iyong kalooban, Lord God. Lord, ipaalala mo po sa bawat isa, Panginoon, na hindi kami nag-iisa dahil kasama ka namin sa journey na ito ng aming buhay, Lord God. Ipaalala mo po sa bawat isa na higit sa anumang problema ay mas malaki ang aming Panginoon, Lord God. Lord, inilalapit din po namin sa iyo ngayong gabi ang mga business ng aming mga kapatid, ang mga kapatid namin din na nagnanais na magtayo ng business, Panginoon. Tulungan mo po nawa sila at gabayan, Panginoon, sa pagdedesisyon, Panginoon, para sa kanilang mga business. And tulungan mo din po sila na naway mag-prosper din po ang kanilang mga businesses, Panginoon. Gabayan mo po sila sa araw-araw na pagpasok at pag-uwi sa kanilang trabaho, Panginoon. And gayon din po ang aming mga kapatid, Panginoon, na naghahanap sa panahon ito at sa kalagitnaan ng pandemyang ito ng trabaho, Lord God. Lord, i-provide mo nga po nawa ang kanilang pangangailangan, Panginoon, ang trabahong kailangan nila ng naaayon sa kanilang skills and ability, Lord God, at naaayon din sa kalooban mo, Panginoon. Ipakita mo po sa kanila ang tamang daan, Panginoon, patungo sa trabahong nararapat para sa kanila, Lord God. Lord, muli itinataas namin lahat ng ito, Panginoon. And maraming salamat, Lord God, sa walang sawang pagmamahal, paggabay, at pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, Lord God. And ito nga po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Manalangin po tayo. Maraming salamat sa mga kapatiran natin na sa online. Manalangin po tayo ng pagtatapos. Panginoon namin Diyos, na dakila sa lahat, patawarin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kami ay patawarin mo sa aming mga pagkukulang. Alam po namin na ikaw ay nasa iyong trono. At sa karangyaan ng iyong kapangyarihan, humihingi po kami ng pabor sa iyo sa araw na ito. At nais po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, matapos na po, Panginoon, ang pandemyang ito. At makabalik na po kami sa normal na buhay, Panginoon. Marami pong nananalangin at marami pong mga tao na nawala ng hanap buhay. Ang iba naman ay nagtatrabaho sa kanilang mga tahanan. Ang iba naman ay pumapasok ng 2 araw, 1 linggo. Panginoon, ang lahat ng ito ay bunsod ng pandemya, Panginoon. Dinadalangin namin sa gabing ito, Panginoon, na kami ay iyong sakluluhan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga hinaing ito. At sa lahat, Panginoon, ng aming mga kapatiran, na kami ay magkaisa. Hindi po ito, Panginoon, panahon na kami po ay magpabanding-banding sa aming mga obligasyones. Kaya tapat, Panginoon, mayroon pong control sa bawat isa sa amin. Linisin mo nawa, Panginoon, ang aming iglesia, ang aming building, sa darating na panahon na kami po, Panginoon, ay magsama-sama na doon at magpupuri. Ingatan mo rin po, Panginoon namin Diyos. Gayon din po ang kagalingan ng ibang amin ng mga kasama namin sa leadership, sa Journey Community Church, sa San Mateo, sa Marikina, sa Pasig, Panginoon, sa Global Church, Panginoon ng Diyos,
mga kapatiran namin sa state, Panginoon. Kayo nawa, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila na sila man po, Panginoon, magkamit ng kagalingan mula sa iyo. Magkamit ng kagalingan, paglilinis mula sa iyo, laban sa pandemyang ito, Panginoon. Marami pong salamat sa hapong ito. At kami, Panginoon, ay nananalig sa iyong ginagawa sa bawat isa sa amin na patuloy kayong nakakaalam ng lahat ng bagay. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.